Marshall Peak, Kabanata 1. Nagwawalis ng sahig. Sa madaling araw, nagising si Yang Kai. Pagkatapos maghilamos ng mukha at magmumog, kumuha siya ng walis sa sulok ng kwarto at lumabas ng kwarto. Tumayo siya sa pintuan at naginat ng katawan. Sinulyapan niya ang puting bukang liwayway sa abot tanaw at ipinikit ang kanyang mga mata upang tamasahin ng sandali ng kapayapaan. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata at iwinagayway ang walis sa kanyang kamay, ibinaon ang sarili sa paglilinis ng alikabok at mga nalaglag na dahon sa lupa. Nakasuot siya ng berdeng damit na simple at malinis. Ang plain white robe ay nagmukhang mas matanda sa binata ng ilang taon. Ang likod ni Yang Kai ay kasing tuwid ng sibat. Kahit na siya ay gumagawa ng pinakamababang antas ng trabaho, ang kanyang ekspresyon ay maislan. Kalmado at panay ang mga galaw niya. Wala siyang masyadong lakas sa paghawak ng walis, at hindi rin gaanong gumagalaw ang katawan niya. Sa paggalaw pa lang ng kanyang palso ay parang extension na ng kanyang braso ang walis. Habang siya ay gumagalaw, ang alikabok at mga labi sa lupa ay mahiwagang gumagalaw na parang tinubuan ng dalawang paa. Si Yang Kai ay isang trial disciple ng High Heaven Pavilion. 3 taon na ang nakalilipas, pumasok siya sa sekta at nagsimulang maglinang. Hanggang ngayon, naabot lang niya ang Tempered Body 3rd stage. Ang mga kapwa niya apprentice na kasabay niyang pumasok sa sekta ay matagal nang nalampasan ang yugtong ito. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pagkakataon at nagawang makamit ang meteoric na tagumpay sa ilalim ng pag-aalaga ng mga pumasok sa sekta. 3 taon ng Tempered Body 3rd stage. Ang ganitong uri ng talento ay hindi na masasabing karaniwan. Maaari pa nga itong ilarawan bilang pangkaraniwan. Kung walang ibang pagpipilian, si Yang Kai ay maaari lamang tumanggap ng trabaho bilang isang floor sweeper sa sect. Habang pinapanatili ang kanyang kabuhayan, mapait siyang nagsasaka. Ang High Heaven Pavilion ay isang espesyal na sekta. Naaninag ito sa kalupitan ng kompetisyon sa pagitan ng mga alagad. Sa sektang ito, ang mga may kakayahan ay asenso habang ang mga walang kakayahan ay aalisin. Ang batas ng gubat ay malinaw na ipinakita sa High Heaven Pavilion. Sa ibang mga sekta, maaaring mayroong ilang pagkakaibigan sa pagitan ng mga kapwa-disipulo, ngunit sa High Heaven Pavilion ay wala. Kung gusto mong umakyat, kailangan mong tumapak sa balikat ng mga tinatawag na brothers and brothers. Sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa kanilang dugo ikaw ay magiging kwalipikado. Ang mga mahigpit na panuntunan ng High Heaven Pavilion ay kilala sa buong Great Han Dynasty. Kahit na hindi ito itinuturing na isang napakalaking sekta, ang kalupitan ng kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo ay pangalawa sa wala. Dahil din dito ang lahat ng mga disipulo ay matapang, at kakaunti ang mga tao ang nangahas na guluhin sila nang maglakbay sila sa Jiangho. May panuntunan ng High Heaven Pavilion. Mga disipulong wala pang 14 na taong gulang, kahit sino pa sila, mula nang pumasok sila sa sekta, kailangan nilang gumugol ng 3 taon bilang panahon ng pagsubok. Sa loob ng 3 taon na ito, ang pagkain, tuluyan, at transportasyon ay inalagaan lahat ng sekta. Ang mga disipulo ay dapat tumuon lamang sa paglilinang. Kung ang isa ay makakapasok sa tempered body stage sa loob ng 3 taon, ang isa ay magiging kwalipikadong maging disipulo ng isa sa mga eksperto ng sekta. Siyempre, maaaring piliin ng isa na huwag maging disipulo ng isa sa mga eksperto ng sekta at mag-cultivate ng mag-isa. Gayunpaman, sa landas ng paglilinang, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng paggabay ng isang mahusay na guro at ang paggalugad ng sariling landas. Sa ilang lawak, ang mga patakaran ng High Heaven Pavilion ay medyo liberal. Para sa mga hindi nakalusot sa body temporal stage sa loob ng 3 taon, sila ay aalis sa sekta o ibababa sa isang pagsubok na disipulo. Iyon ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Yang Kai bilang isang pagsubok na disipulo. Ito rin ay kahihiyan ng High Heaven Pavilion. Hindi tulad ng mga ordinaryong disipulo, ang pagsubok ng mga disipulo ay may mas malupit na kapaligiran sa pamumuhay. Matapos maabot ang hakbang na ito, kinailangan nilang pangalagaan ang kanilang sariling pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Ang sekta ay hindi na mag-aaksaya ng anumang mapagkukunan ng paglilinang sa kanila. Kapag sila ay ibinaba sa isang pagsubok na alagad, hindi na nila muling makikita ang liwanag ng araw. Maliban kung ang kanilang lakas ay tumaas ng husto sa maikling panahon, ang sekta ay nadama na sila ay may kapital upang mamuhunan sa kanila. Sa buong High Heaven Pavilion, mayroong 3,000 disipulo, ngunit gaano karaming pagsubok na disipulo ang naroon. Hindi hihigit sa 10. Si Yang Kai ay mapalad na maging isa sa kanila. Para sa mga pagsubok na disipulo na mabuhay sa High Heaven Pavilion ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Halimbawa, kasalukuyang nakatira si Yang Kai sa isang maliit na kubo. Ito ay binuo sa pamamagitan ng kanyang sarili, piraso sa piraso. Mayroong ilang mga butas sa maliit na bubong, ngunit wala siyang oras upang ayusin ang mga ito. Kapag umuulan, babahain ng tubig ang loob ng kubo. Ang kanyang mga damit ay binili ng kanyang sarili, ang pagkain na kanyang kinakain ay kanya, at siya ang may pananagutan sa lahat. Maging ang kinalalagyan ng kanyang kubo ay nasa pinakaliblib na bahagi ng High Heaven Pavilion na walang pakialam. Ang gayong kakilakilabot na pagtrato, karamihan sa mga tao ay hindi makayanan ito. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga pagsubok na disipulo sa High Heaven Pavilion.
Karaniwan, pagkatapos ng panahon ng pagsubok, ang mga hindi nakalusot sa tempered body stage ay pipiliin na umalis sa High Heaven Pavilion. Gayunpaman, pinili ni Yang Kai na manatili. Minsan na nga siyang natangay sa pinto, kaya't paano niya magagawa ulit ang ganoon? Ilang buwan na ang nakararaan, matapos ma-demote sa isang trial na disipulo, si Yang Kai ay kumuha ng trabaho bilang isang floor sweeper upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Masasabing si Yang Kai ay isa na ngayong trial na disipulo ng High Heaven Pavilion at isang floor sweeper ng High Heaven Pavilion. Gayunpaman, ang trabahong ito sa floor sweeper ay minsan ay hindi nakapagpanatili ng pagkain at damit ni Yang Kai. Paminsan-minsan, siya ay gutom at busog, at walang pakialam sa kanyang sipon. Ang kanyang mga araw ay malungkot at miserable. Gayunpaman, hindi gustong sumuko ni Yang Kai. Sa buhay, pinili niya ang landas na ito, kaya't patuloy niyang tatahakin ito. Ang pagsuko sa kalahati ay hindi pag-uugali ng isang tao. Si Yang Kai ay may tiyaga, isang katatagan na hindi babalik hanggat hindi niya naaabot ang katimugang pader. Habang unti-unting lumiliwanag ang langit, ilang saglit na winalis ni Yang Kai ang sahig. Kahit saan siya dumaan, malinis at maalikabok. Bagamat ang pagwawalis ng sahig ay hindi gaanong nag-effort, pagkatapos gumalaw ng napakaaga sa umaga nang hindi kumakain o umiinom, ang buong katawan ni Yang Kai ay nababalot ng pawis. Ito ay walang kinalaman sa kanyang lakas, ito ay ganap na dahil sa kanyang pangangatawan ay masyadong mahirap. Sa tatlong pagkain, dalawa sa kanila ang magugutom. Kahit sino pa ang nakatira sa kapaligiran ni Yang Kai, hindi magiging maganda ang kanilang pangangatawan. Unti-unting nagtipon sa paligid niya ang ilan sa mga alagad ng High Heaven Pavilion. Ang mga disipulong ito ay bumangon ng maaga sa umaga, ngunit sa halip na magtanim, nagtipon sila sa paligid ni Yang Kai. Marami sa kanila ay nakatingin kay Yang Kai ng may labis na interes, at ang ilan sa kanila ay may mga matakim na mata. Para bang si Yang Kai ay isang hubad na kagandahan, isang mabangong piraso ng cake. Kabilang sa mga disipulong ito ng High Heaven Pavilion na nagtipon sa paligid ni Yang Kai, mayroon ding tensyon na mapagkompetensyang kapaligiran na kumakalat. Maingat nilang tiningnan ang kanilang mga kapatid, bawat isa sa kanila ay may masamang ekspresyon. Hindi nakatiis ang ilang tao sa crowd at bamulong. Ang daming tao, medyo sobra dami. May sumagot agad. Kung sa tingin mo maraming tao, pwede ka nang umalis, walang gustong manatili ka. Ang isang pangungusap na ito ay hindi nakapagsalita sa taong iyon. Alam ng lahat kung bakit sila nagtipon dito at kung bakit sila nakatitig kay Yang Kai. Ngayon, hinihintay nilang lahat ang pagdating ng sandaling iyon. Malapit nang matapos ang time limit, kaya hindi ba nakakaawa kung umalis ngayon? Kung sila ang mangganguna, ang ani ngayon ay isa na namang malaking pakinabang. Natural na alam ni Yang Kai ang mga galaw sa kanyang paligid, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kailangan niyang maranasan ang ganitong sitwasyon minsan tuwing 5 araw, 6 na beses sa isang buwan, kaya wala na talagang dapat ipagtaka. Isa pa, medyo mas kaunti ang mga taong nasa harapan niya, marahil dahil hindi pa sila nakarating. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pagwawalis ng sahig, walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya, nagwawalis habang naglalakad. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang nagtitipon sa paligid ng Yang Kai, halos tinatansya na mayroong hindi bababa sa 30 hanggang 40 katao. Biglang huminto si Yang Kai at umupo sa gitna ng kalsada. Dahan-dahan siyang huminga, nabawi ang pisikal na lakas na naubos niya kaninang madaling araw. Nang makita ito, ang mga tao ay nagtipon sa paligid ni Yang Kai kaagad na kumalat, pinalibutan siya sa gitna. Ang tensyon na mapagkompetensyang kapaligiran ay biglang tumaas sa isang bagong antas, na parang kahit ang hangin ay hindi na umaagos. Walang sino man ang nakalulugod sa mata, ngunit lahat sila ay tumingin kay Yang Kai nang may walang katulad na pag-asa. Kung ang isang taong hindi nakakaalam ng katotohanan ay nakakita ng eksenang ito, malamang naiisipin nila na ang nasa gitna ng karamihan ay isang walang katulad na dalubhasa. Kung hindi, bakit napakaraming tao ang ipapadala para harapin siya? Ngunit sa katotohanan, si Yang Kai ay isa lamang trial disciple sa ikatlong layer ng body temperang realm. Ang lahat ng naruroon ay mas malakas kaysa kay Yang Kai. Yang Kai, huwag kang mag-aksaya ng oras. Masunurin ka lang maghintay na bugbugin ka namin, hindi ba't makakatipid iyon ng maraming oras sa lahat? Nakita ng ilang tao ang ekspresyon ni Yang Kai at agad na sinabing nandidiri. Bakit kailangang mabawi ang isang maliit na ikatlong layer ng body temperang realm? Dahil matatalo pa rin siya, baka prangka na rin siya. Bakit nakikipagpunyagi sa pintuan ng kamatayan? Tama, tama. Yang Kai, dapat man lang ay makiramay ka sa nararamdaman ng mga kapwa mo kapatid. Hindi kami katulad mo, pagkatapos ng laban na ito, kailangan pa nating mag-cultivate. Ang mga salitang ito ay tila parang dapat na mabilis na talunin nila si Yang Kai. Ginawa nito na parang walang galang sa kanila ang pagbawi ni Yang Kai sa kanyang pisikal na lakas. Nagbingi-bingihan si Yang Kai sa mga salitang ito, tulad ng isang matandang monghe sa pagmumuni-muni. Patuloy na lumipas ang oras. Biglang tumunog ang isang malamyos na tunog ng kampana. Ito ang kampana sa umaga ng High Heaven Pavilion. Ang tunog ng kampana ay pumasok sa tenga ng lahat, at ang mga disipulong nakapalibot kay Yang Kai ay nagulat. Tumunog ang kampana ng 9 na beses, at sumikat ang araw mula sa silangan. Ito ay isang bagong araw.
Ang paghinga ng lahat ay biglang kumalma, at sabik silang tumingin kay Yang Kai na napapalibutan sa gitna. Dahan-dahang bumangon si Yang Kai, itinaas ang wallet sa kanyang kamay, at mahinang iginala ang kanyang mga mata sa mga taong nakapaligid sa kanya. Piliin mo ako, Brother Yang. May malakas na sumigaw. Ako ay magiging napakabanayad, sinisiguro kung wala kang mararamdamang sakit. Kalokohan. Piliin mo ako, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Tatapusin ko ito ng isang suntok, at tiyak na hindi ako mag-aaksaya ng oras ng sinuman. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Napakaingay ng eksena. Ito ay tulad ng isang palengke kung saan ang mga nagtitinda ay nagpo-promote ng mga gulay sa kanilang mga bukid at nakikipagkompetensya upang makita kung sino ang pinakasariwa. Yang Kai, huwag mong labagin ang mga patakarang itinakda mo. May nagpaalala sa kanya. Tumawa si Yang Kai, at casual na inihagis sa hangin ang wallet sa kanyang kamay. Dose-dosenang pares ng mga mata ang tumangala, puno ng pag-asa, naghihintay na mahulog ang wallet sa lupa. Sa kanilang mga puso, patuloy silang nagdarasal. Piliin mo ako, piliin mo ako. Parang bumagal ang oras. Ang wallet ay umikot ng ilang beses sa hangin, at agad na bumagsak sa lupa, kung saan ito tumigil sa paggalaw. Nakaturo ang dulo ng wallet patungo sa isang matangkad at matipunong kabataan sa karamihan. Isang buntong hininga ang narinig, puno ng hinanakit at ayaw. Sa kabaligtaran, tumawa ang matangkad at matipunong kabataan at naglakad palabas ng karamihan, magkahawak ang mga kamay at ngumiti sa karamihan. Mga kapatid, nanalo na ako sa laban ngayon, sana hindi niyo ako sisihin. Gagong aso, masama ang kapalaran mo. May mga taong nainggit. Bakit hindi mo ako mapili? Pumupunta ako dito isang beses kada 5 araw, at isang buwan na akong nandito. Yang Kai, sinadya mo yun, di ba? Huwag mong banggitin, 3 buwan na ako dito, ni minsan hindi pa ako napipili. Brother, mas malala ka sa akin. Hindi masama, manood ka na lang ng palabas. Nagkatinginan ng magkapatid at alam niyang ngumiti. Sa field, ang iba ay naghiwa-hiwalay na, naiwan lamang si Yang Kai at ang matangkad at matipunong kabataan na nakatingin sa isa't isa. Trial Disciple Yang Kai, Body Tempering Stage Free. Tiningnan ni Yang Kai ang matangkad at matipunong kabataan. Ordinaryong disipulo Jo Dingjun, ikalimang yugto ng pagpapalamig ng katawan. Nagpakilala ang matangkad at matipunong binata. Ang mga alagad ng High Heaven Pavilion ay nahahati din sa iba't ibang antas. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, sila ay Trial Disciples, Ordinary Disciples, Head Disciples, Elite Disciples, at Core Disciples. Sinabi ni Jo Dingjun na siya ay isang ordinaryong disipulo, na nangangahulugang hindi pa siya natanggap sa sekta at hindi pa nakatanggap ng patnubay mula sa isang mahusay na guro. Kung siya ay lumagpas sa body temperance stage at tinanggap sa sect, siya ay maituturing na head disciple. Ang mga elite disciples ng susunod na antas ay pawang namumukod tangi at pinili mula sa mga disipulo sa ilalim ng leader ng sect. Para naman sa mga core disciples, sila ang pag-asa ng susunod na henerasyon ng High Heaven Pavilion. Itinuring ng sekta ang mga taong ito bilang mga kahalili sa hinaharap. Ang kahangahangang sistema ng pagraranggo ng mga disipulo ay tila hindi makatwiran, ngunit ito ay napakahusay sa pagpapasigla ng mapagkumpetensyang espiritu ng mga kabataan. Ito rin ang pundasyon ng malupit na sistema ng High Heaven Pavilion. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-aawayan si Yang Kai ng napakaraming tao ay dahil sa isa pang panuntunan ng High Heaven Pavilion, ang Challenge Rule. Martial Peak, Kabanata 2. Nagmamadaling patungo sa isang pader ng hindi titanaw. Unang tuntunin ng High Heaven Pavilion. Bawat disipulo ng High Heaven Pavilion ay may pagkakataon na hamani ng isang disipulo isang beses bawat araw, at bawat 5 araw ay may pagkakataon silang hamani ng isang beses bawat araw. Sa isang labanan, ang lakas ng magkabilang panig ay hindi maaaring higit sa 3 antas ang pagitan. Walang sino man ang pinahihintulutang umiwas sa labanan, walang sino man ang pinapayagang matakot, at walang sino man ang pinapayagang lumabag sa panuntunang ito. Ang nanalong panig ay bibigyan ng katumbas na halaga ng mga punto ng kontribusyon batay sa antas ng kalaban, habang ang natalong panig ay ibabawas ng katumbas na halaga ng mga punto ng kontribusyon batay sa kanilang sariling antas. Mga punto ng kontribusyon, nakilala rin bilang mga punto ng kontribusyon ng sekta. Ito ay isang espesyal na tampok ng High Heaven Pavilion. Sa madaling salita, ang contribution points ay katumbas ng pera sa High Heaven Pavilion. Hanggat ang isa ay may sapat na contribution points, maaari silang palitan ng kahit anong gusto nila mula sa departamento ng logistic ng sect. Pills, manuals, weapons, armors, anumang bagay na may kaugnayan sa cultivation, maaari silang palitan. Siyempre, maaari rin silang palitan ng ginto at pilak, ngunit sa pangkalahatan, ang mga punto ng kontribusyon ng sekta ay mahirap makuha, kaya karamihan sa mga disipulo ay nag-aatubili na palitan ang mga ito ng ginto at pilak. Marami ring paraan upang makakuha ng mga punto ng kontribusyon ng sekta, tulad ng pagbibigay ng sariling kayamanan sa sekta, o pagkumpleto ng mga gawaing ibinigay ng sekta, at iba pa. Isa sa pinakakaraniwan at pinakasimpleng paraan upang makakuha ng mga puntos sa kontribusyon ng sekta ay sa pamamagitan ng mga hamon.
Ang paghamon sa isang disipulo na ang lakas ay mas mababa sa 3 antas na mas mababa kaysa sa sarili ay magbibigay sa kanila ng mga punto ng kontribusyon. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagtipon sa paligid ni Yang Kai ng madaling araw. Alam ng lahat kung paano kurutin ang isang malambot na persiman. Ang pangalan ni Yang Kai ay maaaring ituring na sikat sa High Heaven Pavilion, hindi lamang dahil taglay niya ang status ng trial disciple, kundi dahil hindi pa siya nakatikim ng kahit isang tagumpay mula noong pumasok siya sa High Heaven Pavilion. Sa tuwing hinahamon siya, palaging talo ang resulta. Natural na naaalala ng mga nagbigay pansin ang huling pagkakataong hinamon si Yang Kai. Ngayon ang ikalimang araw mula noon, kaya ayon sa mga alituntunin ng sekta, maaari siyang hamanin muli. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa contribution points na madaling makuha? Kahit na ang pagkapanalo laban kay Yang Kai ay hindi nagbigay sa kanila ng maraming contribution points, isang lamok ay karne pa rin. Higit pa rito, ang mga disipulo na haamon kay Yang Kai ay hindi mayaman o marangal, kaya natural na hindi sila magrereklamo tungkol sa maliit na halaga ng mga punto ng kontribusyon. Sa gitna ng field, sina Yang Kai at Zhou Dingjun ay tumayo na at sabay na sinabi. Pakiusap. Iyon ay sinabi, alam ng lahat na si Yang Kai ay magiging mahusay na matalo ngayon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagkusa si Yang Kai na umatake. Ang kanyang manipis at mahinang katawan ay sumabog sa kamanghamanghang lakas ng pakikipaglaban. Lumakad siya pasulong at sinuntok ang dibdib ni Zhou Dingjun. Simple at direkta ang kanyang pag-atake. Ang kamao niya ay parang tigre na lumikha ng hangin, na parabang ibinuhos dito ang lahat ng lakas niya. Ang pamamaraan ng kamao na ito ay ang long fist technique na ginagawa ng bawat disipulo ng High Heaven Pavilion. Ang pamamaraan ng kamao na ito ay hindi malalim, ginamit lamang ito upang palakasin ang katawan ng mga disipulo, kaya ang mga galaw ay natural na napakasimple. Hindi nagpanik si Zhou Dingjun, at may ngiti sa kanyang mukha. Ito ay dahil ang kanyang cultivation level ay 2 antas na mas mataas kaysa kay Yang Kai, kaya walang suspense sa labanang ito. Nang hahampasin na sana siya ng kamao ni Yang Kai, inikot niya ang kanyang katawan na parang namamasyal sa parke. Ang kanyang matangkad at matipunong katawan ay tila medyo maliksi sa sandaling ito. Ang kanyang kamao ay dumaan sa damit ni Zhou Dingjun at hindi man lang siya nasaktan. Hindi naghihintay na bawiin ni Yang Kai ang kanyang kamao, tumama ang siko ni Zhou Dingjun sa bisig ni Yang Kai. Kasabay nito, bahagyang itinaas niya ang kanyang tuhod at tinamaan ang tiyan ni Yang Kai. Si Yang Kai ay nagpakawala ng mahinang pagungol habang tinitiis niya ang matinding sakit at nagmamadaling umatras, bahagyang iniiwasan ang ikatlong pag-atake ni Zhou Dingjun. Ha? Nagulat si Zhou Dingjun. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid na lalaki, na nasa tempered body 3rd stage lamang, ay mahuhulaan ang susunod niyang gagawin. Naputol ang plano niyang talunin siya sa isang iglap. Ngunit ang maliit na pagkakamaling ito ay hindi nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Nagbago ang iniisip ni Zhou Dingjun, at sumunod siya na parang anino. Gusto niyang samantalahin ang pahinga ni Yang Kai para tapusin ang laban na ito. Ngunit sa kanyang paggalaw, ang umaatres na si Yang Kai ay biglang sumugod sa kanya. Mabilis na nagsara ang dalawang figure. Nakita ni Zhou Dingjun ang hindi sumusuko at mataas na espiritu ng pakikipaglaban sa mga mata ni Yang Kai. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at naghagis ng isa pang suntok. O hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhou Dingjun. Alam niyang nahulog siya sa bitag ng kanyang kalaban. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng dalawang yugto, ang kanyang karanasan sa labanan ay hindi kasing ganda. Ngunit, paano kung nahulog siya sa kanyang bitag? Ang aura ni Zhou Dingjun ay kasing lalim ng kailaliman. Hindi na siya umiwas at sinuklian ng suntok ang pabor. Sa dalawang light bangs, pinalipad si Yang Kai. Umindayog ang katawan ni Zhou Dingjun, ngunit nakatayo pa rin siya doon na may marangal na ekspresyon. Kung ang pag-ataking ito ay inilunsad ng isang kalaban na may parehong antas, ang isa sana sa paglipad ay tiyak na siya. Maaring hindi alam ng iba ang sikreto sa likod ng dalawang suntok na ito, ngunit ramdam niya ito ng malinaw. Ang kamao ng senior na ito ay talagang mas mabilis kaysa sa kanya. Sa madaling salita, siya ang unang nataman, at sa kanya lang siya sinaktan. Pero hindi kasing lakas ng suntok niya. Isa pa, malakas ang katawan niya. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay kasing manipis ng kahoy na panggatong. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng gulay. Halatang malnourished siya. Ang kanyang pagtutol ay hindi sa parehong antas, na humantong sa resulta na ito. Brother Ye, salamat dahil hinayaan mo akong manalo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zhou Dingjun. Ang unang tamaan ng kalaban na nasa likod ng dalawang yugto ay hindi dapat ipagmalaki. Bagamat nanalo siya sa laban na ito, pakiramdam niya ay hindi ito magandang panalo. May mga bulong sa gilid. Sa tingin ba ng lalaking ito ay nanalo siya? Haha, maaring hindi pa niya narinig ang pangalan ni Yang Kai at hinamon siya. Ito ay talagang kawili-wili. Nagtaas ng kilay si Zhou Dingjun. Talagang hindi niya lubos na kilala si Yang Kai. Narinig lang niya sa iba ang tungkol sa kapatid na ito. Ngayon, nang dumaan siya, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan, kaya nakisali siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabuti ang kanyang swerte at siya ang pipiliin ni Yang Kai bilang kanyang kalaban. Pero, hindi ba ibig sabihin nito ay nanalo na siya? Pinalipad niya ang kapatid na ito sa isang suntok. Nagkaroon na siya ng overwhelming advantage.
Ayon sa alituntunin ng sekta, dapat umamin ng pagkatalo ang kanyang kalaban dahil hindi na kailangan pang ituloy ang laban. Muli, habang nag-iisip siya, si Kaiyang, na pinalipad, ay hindi inaasahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na senyales ng panghihina ng loob, sa halip ay lumakas pa ang kanyang fighting spirit. Matapos hampasin ng kamaong iyon ay bahagyang namutla ang kanyang orihinal na payat na mukha. Nang hindi hinintay na sumagot si Zhou Dingjun, muling sumugod si Yang Kai. Nang wala pang 3 talampakan ang layo niya kay Zhou Dingjun, biglang bumangon ang kanyang katawan at ang kanyang mga binti ay tumangay na parang litigo patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Zhou Dingjun. Whip kick. Isa rin itong pangunahing kasanayan na nasanay ng bawat disipulo ng High Heaven Pavilion. Ngunit sa sandaling ito, nang gamitin ito ni Yang Kai, marami sa mga disipulo na mas mataas kaysa sa kanya ang nakaunawa nito. Ito pala ay maaaring gamitin ang whip kick ng ganito. Nang hindi naghihintay na bamantong hininga ang karamihan, pinalipad muli si Yang Kai. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kaharian at ang pagkakaiba sa kanilang pisikal na katangian ay naging imposible para kay Kaiyang na makipagkompetensya kay Zhou Dingjun. Ang suntok ni Zhou Dingjun ay damapo sa guya ni Yang Kai. Nang muling tumayo si Yang Kai, ang kanyang mga yapak ay bahagyang pasuray-suray. Halatang nasugatan ang kanyang mga buto. Muli, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa nagngangalit na apoy. Pang! Pinalipad si Yang Kai. Muli, pang! Si Yang Kai ay pinalipad. Ang ilang mga tao na hindi makatiis na manood ay umalis na, habang ang iba ay bumuntong hininga. Ang tiyaga ng Yang Kai na ito ay talagang hindi masasabi. Sa tuwing haamon siya ng isang tao, tiyak na hindi siya susuko hanggat hindi siya na-knockout. Nang makarating ang mga salitang ito sa tainga ni Zhou Dingjun, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Hindi niya inaasahan na hahamunin niya ang ganoong kabaliw na kalaban. Si Kaiyang ay pinadala sa paglipad ng 7 o 8 beses. Namamaga ang kanyang mga pisngi, at maging ang mga butas ng kanyang mata ay itim. Sumuray-suray siya pasulong, tila lilipad ng hangin, ngunit matigas pa rin ang ulo niya na parang bato. Kung saan man siya mahulog, siya ay bubuhitin ang kanyang sarili, sisiga, at patuloy na sumisingil pasulong. Matapos ulitin ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Zhou Dingjun. Nababaliw ka na ba? Kung hindi ka umamin ng pagkatalo, mamamatay ka. Martial Peak, Kabanata 3. Isang lalaking natalo ng 147 sunod-sunod na laro. Ang mga disipulo ng High Heaven Pavilion ay nag-away sa isa't isa at marami ang namamatay taon-taon, ngunit nang tumingin si Zhou Dingjun sa kanyang kapatid, na buong tapang na sumugod ng walang kurap, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkaalarma. Kung siya ang nasa kalagayan ni Yang Kai, hindi magagawa ni Zhou Dingjun ang ganoong bagay. Marahil ay inamin na niya ang pagkatalo. Kung saan may buhay, may pag-asa. Ito ang paraan ng pamumuhay. Hindi babalik hanggang sa maabot mo ang South Wall, ito ay isang uri ng pagtitiyaga. Nang makita ang nalulungkot na figure ni Yang Kai, ngunit ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay lumalakas at lumalakas, alam ni Zhou Dingjun na kung hindi niya ito patumbahin, ang usapin ngayon ay hindi matatapos. Sa pag-iisip nito, ikanaway ni Zhou Dingjun ang kanyang kamay at tinadtad ang leeg ni Yang Kai. Ang mabangis na momentum ni Yang Kai ay biglang nawala, ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus, at ang kanyang katawan ay mahinang bumagsak sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, isang taong nakatayo sa tuktok ng isang malaking puno ay naglabas ng isang maliit na booklet at binuklat ito para basahin ang Trial Disciple Yang Kai vs Ordinary Disciple Zhou Dingjun. Ang taong nakatayo sa tuktok ng puno ay may magandang figure, halatang babae, ngunit ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na belo, kaya imposibleng makita ang kanyang mukha. Gayunpaman, ipinakita ng kanyang maisla na kilay na hindi pa siya masyadong matanda, at ang nalaglag na dahon na armband na isinuot niya sa kanyang braso ay nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan. High Heaven Pavilion's Darkhold Disciple. Ang Darkhold ng High Heaven Pavilion ay isang espesyal na organisasyon sa ilalim ng jurisdiction ng ikatlong elder ng sekta. Ang mga disipulo ng madilim na hall ang may pananagutan sa pagtatalo ng lahat ng mga bagay sa sekta, kabilang ang mga resulta ng mga tunggalian sa pagitan ng mga disipulo. Sa makatuwid, kung gusto ng isang tao na hamanin ng isang tao sa High Heaven Pavilion, hindi nila kailangang mag-alala na hindi makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Ang mga disipulo ng madilim na hall na nakatago sa mga anino ay magtatalo ng kanilang mga resulta at ibubuod ang mga ito bawat buwan. Matapos ay record ng babaeng Darkhold ang mga resulta ng labanang ito, naglabas siya ng mas maliit na booklet mula sa kanyang baywang at binuksan ito para tingnan. Nakasulat dito, GH14, ika-7 ng Mayo, ika-147 na labanan ni Kaiyang, talo. Hindi kasama ang bagong linya ng mga salita na ito, may sensinang naitala ng booklet ang mga resulta ng lahat ng mga laban ni Yang Kai. Ang lahat ng mga ito ay naitala ng sabay-sabay, at ang mga resulta ay maibubuod lamang sa isang salita. Pagkatalo. Pagkatalo ng 147 sunod-sunod na laban na walang ni isang panalo, masasabing ito ang nag-iisang record ng High Heaven Pavilion mula nang mabuo ito. Ang talang ito ay sapat na upang mabigla ang kalangitan at mapaiyak ang mga Diyos.
Ito ay hindi pa naganap, at ang lumikha ng talaang ito ay kasalukuyang tahimik na nakahiga sa lupa, hindi alam kung siya ay patay na o buhay. Hindi kailanman hinamon ni Yang Kai ang sinuman. Ang 147 na laban na ito ay pawang mga hamon mula sa iba. Sa madaling salita, na-challenge siya minsan kada 5 araw. Ito ay nangyayari ng higit sa 2 taon. Habang nakatingin kay Yang Kai, sumimangot si Ziya Ningchang. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpapatuloy si Yang Kai sa ganitong law. Nadamot na siya sa trial disciple ng High Heaven Pavilion at maging ang sarili niyang kaligtasan ay problema, kaya bakit siya nananatili pa rin sa High Heaven Pavilion? Kung aalis siya sa lugar na ito, tiyak na mas magiging maayos ang kanyang buhay. Anong uri ng katigasan ng ulo ang taglay ng mahinang kabataang ito sa kanyang puso? Nagbigay daan ito sa kanya na matalo ng 147 sunod-sunod na laban ng hindi nasaraan ng loob. Marahil, ito ay ang katangahan ng mga lalaki. Ang pagpansin kay Yang Kai ay nagkataon din. Bilang isang Darkhold disciple, si Ziya Ningchang ay naatasan na subaybayan ang lugar na ito ng teritoryo. Sa tuwing hinahamon si Yang Kai, sa tuwing nawalan siya ng malay, nakita niya ang lahat. Minsan o 2 beses ay wala, ngunit pagkaraan ng maraming beses, sinimulan ni Ziya Ningchang na bigyang pansin ang kabataang ito na nasa body temper ang 3rd stage lamang. Talagang gusto niyang malaman, sa kanyang pagpupursage, hanggang kailan siya magpupursage bago umalis sa High Heaven Pavilion. Ang ganitong uri ng kakayahan, ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang, ay sadyang hindi angkop na manatili sa mundong ito ng Jianghu. Ang mundo ng mga ordinaryong tao ang kanyang tahanan. Sa ibaba, ang mga tao ay naghiwa-hiwalay na, si Yang Kai lamang ang naiwan na walang malay sa lupa. Dumating at umalis ang mga tao, at lumipas ang oras. Ang figure ni Ziya Ningchang ay kumikislap at nawala mula sa mga tuktok ng puno. Nang muling magising si Yang Kai, gabi na ng umaga. Mula ulo hanggang paa, walang parte ng katawan niya na hindi masakit. Nagtatakang gumangon, laminggalingo si Yang Kai sa paligid at nalaman niyang wala na siya sa lugar kung saan siya nahimatay, sa halip ay nasa ilalim ng lilim ng isang kalapit na puno. Ito ay talagang kakaiba. Hindi kaya napakabait ng isa niyang kapatid na dinala siya dito. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Sumimangot si Yang Kai at napakamot ng ulo. Malabo niyang naalala ang isang malabo na figure na umiindayog sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ang alaalang ito ay masyadong malabo, kahit anong isipin niya, hindi niya maalala ng malinaw. Ngunit sa pagitan ng kanyang kinatatayuan at kung saan siya nawalan ng malay, mayroong isang napakalinaw na marka ng kaladkarin, at ang markang ito ay malinaw na dulot ng isang taong humihila sa isang tao sa lupa. Nang maramdaman niyang muli ang kanyang likod ay agad niyang naramdaman ang nag-aapoy na sakit na nagmumula rito. Natigilan sandali si Yang Kai, at pagkatapos ay nagalit kaagad. Ang bakas ng kabutihang loob na mayroon siya para sa benefactor na ito na nakagawa ng mabuting gawa ngunit hindi iwanan ang kanyang pangalan ay nawala sa isang iglap. Ang taong ito ay dapat na direktang kinaladkad siya mula doon. Kung hindi, paano masisimot at mabugbog ang balat sa kanyang likod? Mas mabuting iwan na lang siya doon at walang pakialam. Naisip ni Yang Kai sa kanyang puso. Habang nanlulumo, biglang nalaman ni Yang Kai na tila may hawak ang kanang kamay niya. Naguguluhan, tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang maliit na bote ng porselana sa kanyang kamay. Ano ito? Siguradong hindi kanya ang bote ng porselana na ito. Walang anumang bagay si Yang Kai sa kanya, bukod sa isang set ng damit at walis, saan niya ito kukunin? Ang maliit na bote ng porselana ay may label, at sa label ay may mga salita. Tiningnan nito ni Yang Kai at bamulong. Blood coagulation cream. Blood coagulation cream, alam ni Yang Kai kung ano iyon. Ito ang cream na ginamit ng High Heaven Pavilion para gamutin ang mga panlabas na pinsala. Bagamat hindi ito isang walang katulad na gamot, nagkaroon ito ng malaking epekto sa mga panlabas na pinsala. Sa pangkalahatan, ang bawat alagad ay may dalang bote sa lahat ng oras kung sakaling magkaroon ng aksidente. At ang gayong bote ng cream ay hindi mura sa departamento ng logistic ng High Heaven Pavilion. 10 SEC contribution points para sa isang bote. Ilang SEC contribution points ang maaaring makuha ni Yang Kai sa isang buwan ng pagwawalis. Ito ay isang maliit na 10 SEC contribution points. Sa madaling salita, ang halaga ng bote ng cream na ito ay katumbas ng pagwawalis ni Yang Kai sa loob ng isang buwan. Sino yun? Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng matinding emosyon sa kanyang puso, at ang sakit sa kanyang likod ay biglang nabawasan ng husto. 3 taon na siyang nasa High Heaven Pavilion, at sa 3 taon na ito, nasanay na si Yang Kai sa pabago-bago ng mga disipulo ng sect. Pero ngayon, may nag-iwan talaga ng bote ng blood coagulation cream para sa kanya matapos siyang masugatan. Ang ganitong uri ng pagkilos ay lubos na nakaantig kay Yang Kai. Lumalabas na hindi lahat ng mga alagad ng sekta ay mga taong walang puso. Marahil, ang gayong bote ng cream para sa mga panlabas na pinsala ay wala sa taong iyon, ngunit para kay Yang Kai, ito ang pinakakailangan niya ngayon. May kasabihan na ang isang patak ng tubig ay hindi malilimutan, at sa hinaharap, ito ay babalikan niya ng bumubulusok na bukal. Naantig si Yang Kai habang sinusubukan niyang alalahanin ang figure na iyon, ngunit ito ay naging mas malabo. Sa kabaligtaran, isang mahinang halimuyak ang nananatili sa dulo ng kanyang ilong na hindi nawawala sa mahabang panahon. Mabango ba talaga ang gamot na ito?
Biglang binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Pinakalma ang kanyang kalooban, inayos niya ang kanyang damit at maingat na iniligpit ang bote ng blood coagulation cream. Kinuha ni Yang Kai ang walis sa kanyang kamay at ipinagpatuloy ang kanyang pagwawalis. Nagwawalis sa loob at labas, abala siya hanggang tanghali, nang sa wakas ay natapos niya ang kanyang trabaho para sa araw na iyon. Kinaladkad ang kanyang pagod at gutom na katawan, bumalik si Yang Kai sa kanyang silid. Ang mga pinsala mula sa labanan sa umaga ay hindi pa naaasikaso, kaya kahit na nagugutom si Yang Kai, maaari lamang niyang tiisin at gamutin muna ang kanyang mga pinsala. Hinubad ang kanyang aswal na damit, nagdala si Yang Kai ng isang palanggana ng tubig upang hugasan ang kanyang katawan. Kung may makakakita sa estado ng katawan ni Yang Kai, tiyak na magugulat sila. Ang katawan ni Yang Kai ay napakahina at payat. Kitang-kita ang kanyang mga tadyang, at ang kanyang buong katawan ay tila walang masyadong laman. Ngunit sa malnourished na katawan na ito, may mga pasa kung saan-saan, mga galos kung saan-saan, at halos walang bahagi ng kanyang katawan ang buo. Bawat 5 araw, siya ay hinahamon, at sa bawat oras, siya ay matatalo. Sa bawat oras, siya ay nawalan ng malay. Hindi pa naghihilom ang mga dati niyang sugat, ngunit nadagdag ang mga bago. Kung ito ay sinuman, malamang na hindi nila kayang tiisin ang ganitong uri ng sakit, ngunit tiniis ito ni Yang Kai. Hindi lamang niya ito tiniis, ngunit araw-araw din niyang lilinang at nagwawalis ng sahig, hindi man lang naapektuhan ng mga pinsalang ito. Marshall Peak, Kabanata 4. Itim na libro. Pagkatapos hugasan ang kanyang katawan, kinuha ni Kai Yang ang bote ng blood coagulation cream. Inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong, marahan niya itong inamoy. Nang matuklasan niyang mabango nga ang gamot na ito, hindi niya naiwasang sumariwa, umiling-iling. Pagbukas ng takip ng bote, inilabas ni Yang Kai ang ilang ointment mula sa bote at ipapahid na sana ito sa kanyang sugat nang bigla siyang huminto at nagmamadaling pumunta para kumuha ng isang mangkok ng tubig. Inilagay ang ointment sa kanyang daliri sa tubig, maingat niyang hinalo bago gamitin ang diluted na likidong gamot upang gamutin ang kanyang sugat. Kahit na ang blood clotting cream ay may magandang epekto sa mga panlabas na pinsala, pagkatapos ng matuno, ang paggana nito ay lubos na mababawasan. Ngunit isang bote lang ng cream si Yang Kai, kaya natural na kailangan niyang gamitin ito ng matipid. Matapos maubos ang mangkok ng gamot, sa wakas ay natapos ni Yang Kai ang paggamot sa kanyang sugat. Pero ang medyo ikinagulat niya ay medyo iba na ang amoy ng blood clotting cream kumpara kanina. Hindi lamang ito mabango, ito ay medyo maanghang. Isinuot ang kanyang damit, kinuha ni Yang Kai ang isang piraso ng itim na inihurnong kamote mula sa kalan at nilagok ito. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Mayroong ilang mga butas sa bubong, at ang liwanag na nagniningning sa maliwanag na lumiwanag sa silid. Ang mga kasangkapan sa silid ay napakasimple. Isa lang ang kama, at wala man lang mesa o upuan. Maging ang kama ay mayroon lamang isang deerskin bed na kasing laki ng isang mesa at isang parisukat na itim na batong unan. Ito lang ang mayroon kay Yang Kai. Ang deerskin quilt ay ginawa mula sa isang USA na hinabol ni Yang Kai. Bagamat hindi ito makapal, sapat lang ito para hindi makaramdam ng lamig. Ang una na itim na bato ay dinampot ni Yang Kai nang umalis siya sa High Heaven Pavilion at nagtungo sa Pangangaso sa Blackwind Mountain Range. Ang itim na batong ito ay parisukat, isang talampakan ang haba, at 3 daliri ang kapal. Mukha itong bato, ngunit hindi ito parang bato, at wala rin itong bigat ng bato. Hindi alam ni Yang Kai kung ano iyon, ngunit sa anumang kaso, ito ay perpekto para sa isang unan, kaya hindi niya ito pinag-isipan. Higit 1 taon nang ginagamit ni Yang Kai ang itim na batong unan na ito. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon o hindi, pero parati itong nagpapasarap sa kanyang pagtulog. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan ni Yang Kai ang labanan ngayon. Paulit-ulit siyang pinalipad ni Junior Brother Joe Dingjun, ngunit paulit-ulit siyang tumayo. Ang kanyang puso ay napuno ng walang humpay na pagtitiyaga, at ang kanyang dibdib ay napuno ng dugo. Sa pagpapatuloy ng panaginip ay lalong naging marahas ang dugo sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagtulog, ang mukha ni Yang Kai ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay matatag. Napuno ng tiyaga ang kanyang puso. Kahit na ang kanyang mga paa ay tumuntong sa isang bundok ng mga talam at ang kanyang katawan ay nagninangas sa dagat ng apoy, hindi siya matatakot. Sa kanyang pagtulog, hindi napansin ni Yang Kai na ang itim na batong unan sa ilalim ng kanyang ulo ay naglalabas ng malalim na liwanag. Sa pagtaas at pagbaba ng mood ni Yang Kai, ang liwanag na ito ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa kanyang panaginip, nagpatuloy si Yang Kai sa kanyang pakikipagtagpo sa umaga. Paulit-ulit siyang ibinagsak ni Joe Dingjun sa lupa, ngunit nang siya ay tumayo sa 1,000 beses, ang walang humpay na pagtitiyaga sa kanyang puso ay biglang sumibol. Sumugod siya at walang awa na pinabagsak si Joe Dingjun. Sa sandaling si Joe Dingjun ay bumagsak sa lupa, ang kanyang hitsura ay lumabo at naging kanyang sariling hitsura. Sa sandaling ito, kumalma ang mood ni Yang Kai. Hindi dahil sa natalo niya ang kanyang kalaban sa kanyang panaginip, kundi dahil natalo niya ang kanyang sarili. Natalo na niya ang kaduwagan at pagpapasakop ng kanyang puso. Isang mahinang pakiramdam ang kusang bumangon, na para bang wala sa mundo ang makapagpapasuko sa kanya. Sa katotohanan, ang itim na unan na bato sa ilalim ng ulo ni Yang Kai ay biglang pumutok na may itim na liwanag.
Ang itim na liwanag na ito ay umikot at lumabas mula sa itim na bato. Umindayog ito ng ilang beses sa hangin, at pagkatapos ay nag-drill sa ulo ni Yang Kai sa pamamagitan ng Baiwei Acupoint at nawala sa isang iglap. Kasabay nito, isang desolated at sinaunang barbaric aura ang bumaba. Ito ay tulad ng tubig sa dagat, ang lakas ng avalanche. Sa harap ng aura na ito, kahit sino ay magiging walang halaga. Biglang binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Tumutulo ang kanyang buong katawan ng pawis, at may namumuong takot sa kanyang puso. Nagising siya sa aura na iyon. Pagkatapos huminahon, tumawa si Yang Kai. Medyo katawa-tawa na kaya niyang takutin ang sarili sa panaginip. Kinapa niya ang kanyang mukha at hinusgahan ang oras sa pamamagitan ng ilaw sa bubong. Medyo naiinis siya. 2 oras na siyang nakatulog, at halos gabi na. Dali-dali siyang bumangon at itinaas ang kubrekama ng balat ng USA, maingat na itinupi ito, at saka inayos ang posisyon ng unan na itim na bato. Nang malapit na siyang bumangon sa kama, napakunot-noo si Yang Kai at inikat ang kanyang ulo para tingnan ang unan na itim na bato. Parang, iba ang texture. Naguguluhan, inabot ni Yang Kai ang unan na itim na bato. Tinitimbang niya ito sa kanyang kamay at nakita niyang iba nga ito. Ang bagay na ito ay mas magaan. Kakaiba, paanong biglang gamaan ang isang bato? Casual na inihagis ito ni Yang Kai pataas at pababa. Ang paghagis na ito ay biglang naglabas ng problema. Parang isang makapal na libro ang itinapon sa hangin, at nalaglag ang mga pahina ng libro. Natigilan si Yang Kai at nakalimutang abutin ito. Sa isang putok, nahulog ang itim na batong unan sa lupa. Hindi pa rin makapaniwala si Yang Kai. Nagulat siya nang makitang ang unan na itim na bato ay talagang nakalatag sa lupa na parang libro. Hindi ba ito bato? Paano ito biglang naging libro? Mahigit 1 taon nang ginagamit ni Yang Kai ang Blackstone Pillow. Napakalinaw ni Yang Kai tungkol sa hitsura nito. Dati, hindi niya nalaman na libro pala iyon. Paano ngayon ang matandang pagong ay nagtanggal ng kabibi at naging ahas? Pagkaraan ng mahabang panahon, yumuko si Yang Kai at kinuha ang itim na libro. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang puso ni Yang Kai ay nagsilang ng isang pakiramdam ng pagiging tugma. Pagkatapos maingat na tingnan ito, kinailangang aminin ni Yang Kai na ang unan na ito ay talagang isang libro. Makapal na pabalat ng libro, makapal na pahina ng libro. Ngunit ang hindi nakapagsalita ay ang itim na aklat na ito ay walang kahit isang salita na naitala. Ito ay walang laman. Bukod dito, dahil sa texture ng pahina ng aklat na ito, hindi ito makita ni Yang Kai. Marahan niya itong pinunit gamit ang kanyang kamay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi niya ito mapunit. Ito ay talagang kawili-wili. Mahigit 1 taon na niya itong ginagamit, pero ngayon lang niya nalaman ang totoong hitsura nito. Ngunit ano ang silbi ng gayong walang salita na itim na libro? Tumingon si Yang Kai upang tumingin, ngunit wala siyang nakita. Walang kamali-mali, binaliktad ni Kai Yang ang unang pahina. Hindi makapaniwala, galit niyang tinitigan ang walang laman na pahina. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsisikap, nagulat si Yang Kai nang makitang medyo nagbago ang pahina sa harap niya. Habang nagko-concentrate siya ay muling lumitaw ang ligaw na aura na kalalabas lang sa kanyang pagtulog. Unti-unting lumitaw ang isang linya ng malalaking gintong karakter sa harap ng mga mata ni Yang Kai. Gamit ang dugo bilang gabay, ang gininto ang katawan ay bumaba. Banal na kapangyarihan ay nabigo, ang gininto ang katawan ay hindi nasisira. Ang aura na ito ay dumiretso sa kanyang puso, biglang isinara ni Yang Kai ang itim na libro. Ang kanyang mga kamay at paa ay hindi maiwasang manginig. Huminga siya ng malalim, medyo kumalma. Anong uri ng lihim ang nakatago sa itim na aklat na ito, hindi alam ni Yang Kai. Alam lang ni Yang Kai na ang bagay na ito na kinuha niya sa Blackwind Mountain Range ay malamang na may magandang pinagmulan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, muling binuksan ni Yang Kai ang itim na libro. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mga linya ng malalaking gintong karakter sa unang pahina. Kaya, hindi ito isang panaginip. Unti-unti, dahan-daang lumitaw ang ilang iba pang linya ng mga karakter. Ang hindi sumusukong gininto ang katawan, ang bar ng Panginoon, ang hindi sumusukong kaluluwa, ay maaaring bumaba. 8 linya at 32 salita ang umabot sa isang buong pahina. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging supremacy, na para bang ang mga salitang iyon ay napuno ng isang siksik at nangingibabaw na aura.